Hi! Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, saan man pong panig ng mundo, saan mang bahagi ng Pilipinas, nawa po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Kasama nyo na po si Ka Eric sa ating video analysis at video talakayan. Mga kababayan, maraming salamat mga suki, mga tagapagsuporta ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Mayroon na po tayong mahigit 78,000 subscribers. Yehey! We're closing to 80,000. Sana po within the month of October, maaabot natin ang 80,000 break para before December or by December ay makukuha natin ang 100,000 subscribers. And of course, patuloy po na tumataas at consistent na ang pag-increase ng ating viewership. At dahil po yan sa inyong kabutihang loob at sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagsuporta kay Ka Eric. Maraming salamat. Utang na loob ko po yan sa inyo at ng aking pamilya. Sapagkat ang ating YouTube channel po ay monetized. Bagamat ang ating Facebook ay hindi monetized, at least po marami na rin ang nagsusubaybay o sumusunod kay Ka Eric sa ating mga pananaw at mga pagpapahayag sa Facebook, no? Ang official na gamit ko pong Facebook na ako talaga nagme-maintain account ko is ang Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Again, Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Sa YouTube, yung ating Ka Eric Celis YouTube channel. Ayan. Mga kababayan, sa nagtatanong po no kung paano makakapagtulong, makapagbigay ng suporta in your own voluntary and sincere way para sa Bangon Sambayanan movement na binubuo natin upang magkaroon tayo ng mga organisasyon ng mamamayan at ng iba't ibang sektor na kumikilos para po labanan at tutulan ang mga isyu ng korupsyon at abuso sa gobyerno. You can send your help and support sa number po, GCash na rin siya at the same time. Yan na rin po ang contact line natin, 0916-308-7710. 0916-308-7710. Kailangging po na numero yan. Ruhilda Celis po ang pangalan niya. Wife ko po siya at tumutulong din siya sa Bangon Sambayanan People's Movement. Okay. Mga kababayan at mga suki at tagapagsuporta ni Ka Eric, palagi tayong nagtatanong, mayaman naman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang mga mamamayang Pilipino. That is a valid question. Oo nga, no? Bakit? Bakit ba milyon-milyon na mga Pilipino ang nalulunod sa kumunoy ng kahirapan? Lalo na hindi lang kahirapan na ordinaryo, kundi generational poverty. Kahirapan na ipinapamana sa mga henerasyon, dekada-dekada na ang nakakalipas. At bakit paulit-ulit na ganyang kalagayan ang kinakaharap ng bawat henerasyon na kabataan at ng mamamayang Pilipino? So, ang tanong na yan po ay una ko pong narinig yung pagtatanong na yan nung ako po ay nire-recruit para maging aktivista. And later on, naging bahagi po ako ng CPP, NPA, NDF, no? Sa mga proseso ng pagmumulat na ginawa sa akin o yung tinatawag na indoctrination. Doon ko po una narinig yung pagtatanong na yan, no? Yung phrase na mayaman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayanang Pilipino. Bakit? Ayan. So pag-usapan po natin itong implikasyon at ang malubhang impact o yung epekto ng pandarambong at korupsyon sa ating mga kababayan at bakit nagkakaroon ng malaganap na kahirapan. Hindi naman mahirap ang bansang Pilipinas. In fact, napakaswerte ng ating bansa sapagkat we are a country na binigyan po na we are a nation. We are a country na binigyan po ng blessings ng Panginoong may kapal, ng kapangyarihan ng ating Diyos, that we are very rich in natural resources. Mayaman po ang ating mga ilog, yung ating kadagatan, yung dagat sa palibot po natin. We have a very long stretch ng coastline, no? Mga almost 11,000 kilometers po ang haba ng ating mga shorelines at coastline. Mayaman tayo
sa mga natural minerals like ginto, copper, nickel. Napakayaman natin, nasa top 5 tayo sa buong mundo na may pinakamalaking mga deposito ng ginto, ng copper, ng nickel. Mayaman ang kagubatan, mayaman ang kabundukan, at wala po ang ganitong mga kayamanan sa mga bansang mas maunlad kaysa atin. For example, ang Singapore, napakaliit po na bansa, ngunit napakaunlad, isa sa pinakamalakas na ekonomiya at mataas ang antas ng pamumuhay nila. Ang kanilang natural resources very limited. Napakaliit po ng Singapore, siguro wala pa ito sa 1/4 ng Mindanao. 1/4 lang ng Mindanao ang Singapore, malamang. And you can tour around Singapore in just one day. Subalit, napakataas po ng kanyang per capita income at ng kanyang gross national product. Ibig sabihin po, mataas ang kinikita ng mga mamamayan at mataas ang antas ng pamumuhay, malakas po ang produksyon ng kanilang ekonomiya. Bakit? Kahit wala silang mayamang kayamanan ng mga natural, ng mga resources, ng patrimonya, ng kabundukan, ng mga dagat, ng mga timber, ng kagubatan, at ng mga minerals, subalit mayaman po sila. And Singapore is the center of financial hub. Mga bangko, mga malalaking negosyo, doon po nag-i-invest sa Singapore. At ang kanilang port, bagamat maliit lang silang bansa, maganda po ang pag-manage nila sa kanilang mga pag-accommodate ng malalaking investor at ang paglago ng financial market nila. Sapagkat maayos po ang panggobyerno nila. Look at Saudi Arabia, bagamat marami silang langis, pero halos disyerto sila. Pero bakit napalago nila ang kanilang kayamanang natural sa langis? Ganon din po ang iba pang mga bansa sa paligid ng Middle East na malago din at maunlad ang kanilang ekonomiya, bagamat wala silang maraming resources na kagaya pong mayroon sa Pilipinas halos lahat. Okay, let's look at Japan. Maliit din pong bansang Japan in terms of territory at in terms ng kanilang population, ngunit napakalakas na bansa po ang Japan. Look at South Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, Thailand. Mga bansa po ito na pag-iwanan tayo, mga kababayan. Karatig bansa lang natin ito. Subalit, umangat ng umangat sila kung ikukumpara sa Pilipinas. Bakit po? Ang number one factor po dyan ay ang panggobyerno. Yung mga tao na namumuno ng gobyerno nila at tumahawak ng kapangyarihan ay hindi po gaano, kung hindi man totally, nangungurakot at nandarambong sa kaban ng bayan. Yan po ang unang ginawa nila Lee Kuan Yew nang binubuo nila ang Singapore. Singapore became a nation only in a separate state from Malaysia noong mga kalagitnaan ng 1960s. So ibig sabihin, in less than 50 years, nabuo ang bansang Singapore with limited resources, with limited capabilities sa natural na mga kayamanan, subalit nag-invest sila ng totoo sa kanilang gobyerno, inayos nila ito, nilabanan nila ang korupsyon, inayos ang mga kultura at pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao, their values, at pati na po ang mga pagninegosyo at pagpapatakbo ng gobyerno, nilabanan nila ang korupsyon. At ito po ay may mahigpit na mga patakaran at talagang ipinapatupad ng kanilang gobyerno. Singapore developed meritocracy in bureaucracy. Ibig sabihin po, ang mga nararapat at karapat-dapat lamang na mga kwalipikadong tao na hindi magnanakaw at kurakot ang nakakapasok sa pagsiservisyo sa gobyerno ng Singapore. Same thing po sa Japan. Ganyan din po ang inayos nila. Even itong Switzerland, yung mga bansang maunlad, no? Yung mga European countries na mahigpit po ang kanilang paglaban sa korupsyon, ay talagang mabilis at tuloy-tuloy ang pag-angat ng kanilang lipunan. So hindi po dahil mahirap tayo, dahil tayo ay tamad, o tayo ang mga Pilipino ay nakaasa lamang sa ayuda, o tayo ay walang skills, walang kaalaman kung paano in-nurture at gamitin at paunlarin ang ating mga resources. That is not true. Ang Pilipino po ay mga skilled workers,
ang mga Pilipino po ay competent workers, matatalino, magagaling, maabilidad. Subalit, despite of our human capacity and human capability sa ating labor force, sa ating mga mamamayan, sa ating mga kakayanan na pwedeng maiambag sa ibang mga bansa, ang nakikinabang ibang bansa. Hindi po tayo. Bakit? Because jobs are not created in the country dahil po hindi na-develop ang ating agriculture. Hindi na-develop at na-modernize ang ating rural communities at wala pong basic industrial development sa Pilipinas. Nananatili po tayong tinatawag na backward agrarian economy, import-dependent, export-oriented, at pre-industrial. Bakit? Because of corruption. At ang corruption po, ang nagnanakaw sa pundo at kaban ng bayan at nagnanakaw sa resources ng buong lipunan, gobyerno mismo ang gumagawa. Combination po ng mga politiko na magnanakaw at mga oligarko na gahaman at ganid. Yan po ang tinatawag namin noon nung ako po ay nasa CPP, NPA, NDF pa, at totoo at tama po ito. Bureaucrat capitalism. Ang gobyerno ay kinokontrol ng mga oligarko at ng kanilang kasabwat na mga korap at bulok na politiko at ginagamit bilang malaking negosyo. Kaya, ang korupsyon at ang plunder o pandarambong ay pervasive. Pag sinabing pervasive, tuloy-tuloy, walang ampat at nagkaroon lang ito ng pagka-delay o na-discarrel ito nang pumasok ang presidency ni Rodrigo Duterte from 2016 to 2022. Subalit hindi perfect. Mayroon din pong mga pagkukulang yon. Bagamat may pagkukulang at hindi perfecto, malaking bagay na napatigil o napabagal ang malaganap na pandarambong at korupsyon sa loob ng gobyerno at sa proseso ng lipunan. Nagkalma ang mga ganid at mga oligarko na tunutudong sakmalin ang kayamanan ng bansa sapagkat nagkaroon sila ng pagkatakot kay Rodrigo Duterte. Although hindi perpekto, may mga palpak din po na nangyari doon at may mga tao sa paligid ni President Duterte na hindi rin po ganon kalalim at kalawak ang kanilang commitment o ang kanilang dedication in service kagaya ni Pangulong Duterte na talagang labanan ang korupsyon, pandarambong at mga abuso at mga pagwawaldas sa pera at sa kaban ng bayan at pag-aabuso sa poder. Hindi perfect pero malaking bagay ang in-improve for the last 6 years. Ngunit kulang ang 6 years para gawin po yung pag-overhaul ng kultura at ng sistema ng gobyerno kung saan po laganap at institutionalized ang korupsyon. At ang masaklap pa, hindi lang kulang ang panahon na yon, sapagkat sa Singapore, it took them mga 27 years to complete itong meritocracy as basis of bureaucracy, and corruption ay dapat pinaparusahan at ito ay kinokondina ng buong lipunan. At ang mga magnanakaw at mga durubo walang puwang sa lipunan at sa gobyerno. Ganon po ang mga mauunlad na bansa, South Korea, Japan, at sa iba pang European countries. Even in China. And yan po, even sa Saudi Arabia. Yan po ay mga malakas ang gobyerno dyan pagdating sa paglaban at pagpaparusa sa korupsyon at pandarambong. So bagamat kulang ang 6 years, ginawan din po ng pamamaraan ni Rodrigo Duterte na mapigilan o mapabagal ang kultura ng korupsyon at unti-unting ipihit ito papunta sa tinatawag na good governance. Subalit pinasukan pa siya ng almost 2 years na COVID-19 pandemic at napabagal talaga ang anumang inisyatiba at pagsusumikap para iangat po ang antas ng pamumuno at ang kapasidad ng pamahalaan upang baguhin ang kultura ng pandarambong at korupsyon at ayusin ang mga fundamentals ng good governance. Dahil sa 2 taon na yon, may pumasok pa na halos 1 taon din na hinarap at hindi pa natatapos hanggang ngayon yung ISIS-Maoti terrorism sa Marawi na hinarap din po ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Ang drugs na naging isang talamak na bansa ng mga drogista at mga drug lords ang Pilipinas bago siya pumasok. At yan po ay mga naging factors kung bakit ang 6 na taon ni Rodrigo Duterte, kalahating taon lang or kalahating termino lang, actually ang effective na nakapamuno siya ng tuloy-tuloy na walang interference ng ganitong mga hindi inaasahan na mga malalaking factors
in or mga balakid or obstacles in governance. Ngunit ang malala, pagkatapos ng termino ni Rodrigo Duterte, wala pang isang taon at ngayon ay nararanasan natin in his 3 years pa lamang ang malubha at malawak na pandarambong at pagnanakaw na naging monumentally restored. Ibig sabihin na ibalik at lalo pang napalakas sa loob ng gobyerno at sa labas ng gobyerno, ang korupsyon ay todo-todo. At ang ibinubunga nito ngayon ay ang pagkawala ng tiwala ng malalaking mga bansa na magnegosyo at mag-invest sa Pilipinas. Kaya biglang bawi po ang chairman ng Securities and Exchange Commission, si Ginoong Lim, sapagkat siya po ay pinuna, siya po ay binigwasan ng Malacanang nang sinabi niya na in 3 weeks time na grabe ang pagsambulat ng iskandalo ng korupsyon at mga pandarambong at nai-involve ang mga matataas na opisyal ng gobyerno na wala po ang almost 1.7 or mahigit pa 1.7 trillion pesos na pondo sa stock market investment natin. 1.7 trillion. O biglang kambyo siya kahapon dahil alam nating binigwasan na ito at nilatigo ng Malacanang para i-manage ang information. Sabi niya fake news yun. Nagkamali daw siya. No! It was not fake news sapagkat totoong nagaganap ang pagkawala ng mga foreign direct investment, ang stock market investment, bago pa man sumambulat itong iskandalo ng century, itong the century scandal of the 1 trillion pesos na pandarambong sa flood control projects ni Marcos at nila Romualdez. So ang dahilan kung bakit umuunlad ang mga bansang binanggit natin na pag-iwanan tayo sa buong Southeast Asia, na pag-iwanan na tayo halos ng lahat ng ating mga karatig bansa. At pati na po sa iba pang mga bansa na dati mahihirap, umangat at umangat po sila, ang mga umaangat na mga bansa at maayos ang kanilang pag-angat sa lipunan at sa kanilang mga mamamayan ay lalo pang naging maayos ang kanilang kalagayan. Bakit po ang Pilipinas na pag-iwanan? Hindi lamang po ito issue ng korupsyon at ng pandarambong na naging kultura na lalo na sa loob ng gobyerno. Ito po ay usapin ng governance and leadership. Sapagkat hindi po tayo kulang sa batas. Nandyan po ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Republic Act 3019. Nandyan po ang Anti-Plunder Act. Nandyan po ang mga batas na umiiral na, subalit hindi na ipapatupad at hindi nagagawa ang tamang pagpaparusa, ang tamang pagsingil at pagpapanagot sa mga nag-aabuso sa poder at kapangyarihan at mga nagnanakaw sa pundo ng bayan. Generational po. Kaya ang epekto niyan, generational poverty din. Ito pong tinatawag na bureaucrat capitalism. Ang mga magnanakaw na politiko, mga magnanakaw na negosyante, pumapasok sa gobyerno. At ang gobyerno kino-convert nila as personal na negosyo nila. And then yung mga oligarko na financier nila at kasabwat at barkada, lalo na sa panahon ngayon ni Marcos, na puro oligarko ang mga nakapaligid sa kanya, ang mga kayamanan ng buong lipunan, ang ating natural resources, ang ating mga minerals, ang ating kagubatan, kabundukan, tubig at mga kadagatan at mga ilog, lahat ng ito po ang nakikinabang mga oligarko lang halos. At ang mga politikong kasabwat at kasanib sa sindikato at kriminal na panggobyerno. And that is exactly what defined Marcos Jr. In the last 3 years po, bawat taon, hindi bababa sa 1 trilyon na pesos ang nawawala sa kaban ng bayan. Kaya nasasayang po ang lahat ng mga buwis, resources, at mga kinikita ng ating ekonomiya at ng ating mamamayan. Every year, ang ating humigit kumulang 10 milyon na mga kababayang mga overseas Filipino workers at mga expatriates Filipinos na nagtatrabaho at namumuhay sa abroad ay nagpapadala po yan. Every year, 1.2 hanggang 1.4 trillion pesos po ang remittances at kontribusyon sa ating pang-ekonomiya at pang-pinansyal na kalagayan mula po sa dugo at pawis ng mga overseas Filipino workers at ng mga expatriates Filipinos in abroad. 1.2 trillion pesos to 1.4 trillion pesos. Nasasayang lang. Kulang pa rin tayo ng school buildings na mga umaabot ng 162,000 classrooms ang kulang natin. Mantakin nyo yan mga kababayan.
and ang mga kalsada para mapa-improve at ma-modernize ang agrikultura, ang irigasyon at ang mga mechanization of agriculture, wala pa pong 30% ang napagsiserbisyuhan ng irigasyon, ng kalsada at ng mga mechanization of agriculture and capitalization for our rural and mga farming communities. 70% ng ating mga magsasaka at magbubukid na mga population at ng kanilang pamilya nabubuhay sa kahirapan. Atrasado ang agrikultura. So yan po ang resulta kung bakit milyong-milyong mga Pilipino ang nakakaranas ng tinatawag na generational poverty. At na ipapamana ang kahirapan na ito sa iba't iba pang sektor ng lipunan. Sapagkat hanggang ngayon po, mga 110 families lang ang nagko-control ng buong kayamanang 90%. Tubig, ilog, kadagatan, bundok, minerals, at pati negosyo, ekonomiya at gobyerno. Ang kayamanan dyan ay kinokontrol lang ng 110 families, mga kababayan. Mantakin ninyo yan. 110 families lang ang nagko-control ng 90% mahigit ng buong kayamanan ng buong bansa at pati na ang pananalapi sa gobyerno. Kaya, yan po ay pwedeng matugunan doon sa mga formula o mga naging hakbang na ginawa ng mga bansa na binabanggit ni Ka Eric, Singapore, Malaysia, sa Vietnam, sa China, South Korea, Japan, and even in European countries. Ano pong inuna nila? Lalo na doon sa may mga Saudi Arabia at iba pang mga bansa, inuna nila ang panggobyerno nila. China alone, in the last 50 years, the biggest success story mula doon sa isang lugmok na bansa, 1949 sila nagtagumpay sa kanilang revolusyon laban sa Chiang Kai-shek na pro-US at abusado at magnanakaw na hari-harian na kumintang sa China at sa mga landlord at mga warlords nila. Nagtagumpay po ang Chinese Communist Party nila in 1949. And after 50 years, ang China po is the third largest military in the world, the second or even the biggest economy in the whole world. At sila po ang may pinaka-abansi sa engineering and construction, sa scientific research, and they were able to take out their people. 800 million Chinese people were taken out of absolute poverty in 50 years. Never been accomplished sa iba pang mga bansa yan. At even America was not able to do that. Wala kang makikita sa China po na mga street children na mamalimos o kaya mga enclaves na mga homeless na binibigyan na lang ng droga ng kanilang gobyerno, kagaya ng nangyayari sa Amerika, sa Los Angeles, sa New York, no? At iba pang mga estado sa Philadelphia, sa Detroit, no? Makikita po natin ang iba't ibang mga sakit ng lipunan sa Amerika, but you cannot see people homeless sa China. They were able to take out in 50 years 800 million people ng bansang China mula sa absolute poverty. And they are now the third biggest and strongest military in the world. And they are now the second, if not the first, na pinakamatatag at pinakamalakas na ekonomiya sa buong mundo, mga kababayan. And what is their formula? Governance. Hindi ko po sinasabi na maging komunistang bansa tayo. Ang sinasabi ko, we can do better by improving and achieving real good governance. Kagaya ng ginawa din ng Singapore. Hindi sila naging komunistang bansa. Malaysia, South Korea, and Japan, at ang Saudi Arabia, but they have strong government. Ours is failed governance. At sa isang failed governance, at sa isang panggobyerno na bulok ang kultura at namamayani ang korupsyon at pandarambong dahil pinaghaharian ng mga magnanakaw na politiko, the way ito ngayon ipinapakita kung gaano kagarapal ang pagnanakaw at pandarambong under the government of Marcos and Romualdez, at ang mga oligarkong pamilya ang namamayani at nagkokontrol. Yung sinasabi kong 110 families controlling the 90% of all the resources of the economy, the patrimony, and the natural resources, habang lugmok sa kahirapan ng taong bayan. Ang problemang pinanggagalingan ay hindi lang korupsyon, hindi lang pandarambong, failed governance, failed leadership.
Yan po ang unang nilutas. Yan pong unang tinugunan ng Singapore, ng China, ng Japan, ng South Korea, ng Malaysia, at ng mga malalakas na bansa kung bakit sila umunlad. You can remove and stop corruption, and you can prevent yung mga magnanakaw na politiko at mga magagahaman na mga oligarko na i-control ang gobyerno, i-control ang buong lipunan kung malakas, matino at maayos ang namumuno at namamahala at may hawak sa kapangyarihan sa pamahalaan. Sapagkat ang mga batas ay kayang ipatupad, ang regulasyon ay kayang panindigan, ang pagpaparusa at pagpapanagot ay kayang ipatupad, at ang pangangalaga at pangangasiwa sa resources ay para sa kabutihan ng higit na nakararaming milyong-milyong mamamayan at hindi lamang sa 110 families at sa mga magnanakaw at gahaman na mga politiko at mga oligarko. That can be done by a good government. Mga kababayan, bagamat umalis po ako sa CPP, NPA, NDF, hindi ko po nakakalimutan at hindi ko po mabibitawan ang mga tamang pananaw at mga tamang analisis at tamang pagtingin sa kung ano ang ugat ng problema sa Pilipinas. Ang kaibahan lang po, hindi na ako babalik at hindi ko na po niyayakap ang madugo at marahas na landas ng revolusyon, yung armadong pakikibaka. Subalit, we need to have a strong base of people na sumusuporta na dapat maitayo ang gobyernong tama, maitayo ang tamang pamamahala at maibalik po ang kultura ng dangal at ng pagiging matapat at matino at matuwid na mga namumuno sa gobyerno at all levels of government agencies, lalo na sa pagka-presidente. At dapat ang Kongreso na yan, kung kailangang i-abolish yan at i-reforma yan bilang parlamento ng taong bayan, kailangang mawala po yan. Sapagkat magsisimula po ang pagbabago at reforma sa lipunan at ang pag-angat ng ekonomiya at ng buong mamamayan kung matino at maayos ang namumuno at nagdadala ng buong estado at ng buong gobyerno. Governance sets the direction. Governance implements the rules and the laws. And governance protects the people and put a stop to abusers and plunderers and corrupt. So kung hindi matino ang gobyerno, lalo na ngayon, sa Marcos and Romualdez government, sila ang pasimuno at arkitekto ng pandarambong, what would you expect? Ang resulta niyan, generational poverty, institutional and monumental and systematic restoration of corruption and plunder, robbery of government, and exploitation and robbery of natural resources by the benefit of the small elite families na tinatawag nating oligarko, mga komprador, borgesya, at mga malalaking negosyanteng politiko din at kasabwat ng gobyernong nagnanakaw sa taong bayan na tinatawag na bureaucrat capitalism. And so, therefore, tama ang pananaw at tama ang pagtingin sa katotohanan, mayaman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayanang Pilipino. Sapagkat ang nagpapahirap sa taong bayan ay ang sistema at ang namumuno ng gobyernong bulok. Sistemang kurakot at pandarambong, bulok na gobyerno na interes ng oligarko, mga burokrata kapitalista at mga magnanakaw na politiko at ng kanilang pamilya ang nangingibabaw, samantalang kanilang pinagpapasasaan at kanilang pinipiga at kanilang hinihigop ang kayamanan ng buong lipunan, pati ang pondo at kaban ng bayan. The way we are experiencing it right now, in the most pronounced na pagkakaroon ng bureaucrat capitalism and corrupt and bankrupt government ni Marcos at nila Romualdez. Mayaman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayanang Pilipino. Yan ang ating babawiin, yan ang ating ibabangon, sapagkat ang korupsyon at pandarambong ay bunga at ibinubunga at pinapalakas at pinapanatili ng isang bulok at maling pamamahala. Failed governance and failed leadership. Kaya may korupsyon, may pandarambong, at ang total result nito, perpetuation of generational poverty, at ang lipunan ay hindi umaangat, ang buong bayan ay lugmok, at ang mamamayan ay naghihirap. Mga kababayan, ito po si Ka Eric sa ating video analysis, at sana po huwag kayong magsawa at huwag kayong mapagod na magmahal at patuloy na mahalin ang bansang Pilipinas, sapagkat walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Again, don't forget
ang ating Bangon Sambayanan People's Movement. Ang atin pong line of support ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. GCash line, at the same time, you can coordinate kay Langging, kay Rohilda Celis. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, bantayan niyo po ulit ang next video upload ni Ka Eric at ang ating video talakayan in every night, alas 9:15 ng gabi, live Balita Talakayan with Ka Eric, Monday to Sunday, Philippine Standard Time. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. See you again. Maraming salamat.